day you walked in my direction, so confident but unassumingly. And thinking about the night you took my hand for the first time. It took a minute to admit it, but it turns out that you were all I needed. Yeah, the calm I crave, the sunshine when I hate to drive in the rain. Oh, I must have done something right to have you in my life. They say that love is never easy, but baby, I say we're living proof, living proof. They say that the honeymoon won't last, but baby, they haven't been with you. I love to love to love you. I do, I do, you love to tell me why. What's up guys? Kamusta kayong lahat? Maghapon umulan dito eh. Ngayon lang medyo huminto. So, ayun. Ako ay okay lang naman. Day off ako isang araw. Ang problema lang kasi yung schedule ko ngayon, which is ako na yung primary na Tuesdays, Thursdays, Saturday na nurse doon sa dialysis unit kung saan ako nag-work ngayon. Pero ang problema, kumukunti yung pasyente namin. Dati umaabot kami ng second shift. Meaning parang kasi ang first shift puno yung pasyente sa umaga, which is occupied lahat ng machines and chairs. Tapos may susunod pa doon, may panghapon pa. Siguro makakalahati yung machines tuwing hapon. Since meron kaming pasyenteng namatay, so kasi isa na lang yung pasyente namin tuwing second shift so may pasyenteng namatay na. So minob namin yung pasyenteng pang second shift sa first shift. So first shift na lang yung namin, trabaho namin tuwing TTS. So yun lang siguro magiging problema, no, yung hours mo, no, kukulangin. Pero sabi naman sa akin ng manager ko, pwede naman daw ako mag-pick up eh. Pero yun nga lang, hindi ko lang alam kung paano yung magpi-pick up ka para madagdagan yung hours mo. Pwede kaya yung pwede kaya yung mag-pick up ako tapos magpi-pick up ako dun sa pang MWF as extra nurse dun. Titignan ko, babalitaan ko kaya kung pwede mangyari yun, no? Parang extra help. Kasi parang ideally kaya naman siyang patakbuhin ng isang RN at isang tech maghapon. Pero nakikita ko kapag meron kaming monthly labs, medyo mabigat din yung trabaho eh. Ayun, besides sa buhay ko, gusto ko lang mag-share, no? Gusto ko lang mag-share sa mga bagay-bagay na I was watching YouTube. I came across na nag-scroll lang ako, I came across na sa may mga topics na about dito, mga nagva-vlog about mga locals na bina-vlog nila yung about parang ang mga title parang mga I quit nursing, bedside will make you quit, parang mga ganun. So nanood ako, curious lang naman ako, no. So parang naisip ko ano nangyayari sa mga locals dito, ba't parang give up sila. So it's all about parang bedside burnout. Nakakapanood na ba kayo ng mga ganun? So ako kasi nung napapanood ko yun, talagang parang ang mostly ang nirarant nila yung experience nila about parang sa micromanaging sa bedside.
parang corporate corruption na lang na daw ang na-experience nila sa hospitals kaya sila nagki-quit. So ako binised ko siya sa ano ko, sa experience ko, no. Pero una sa lahat, parang hindi ko na mapag ano eh, hindi ko may ano eh, ma-differentiate kung ano ba ang nursing noon dito sa Amerika compared ngayon. Kasi naalala ko na nag-umpisa ako ng mag-hospital work noon, which is very late na ako nag-start. Graduate ako 2009. Nag-practice ako ng hospital 7 years later, which is 2016. Ibang iba na rin. Pero sa in-experience ko kasi dito, naalala ko nag-ER ako dun sa Alabama. ER nurse ako dun sa isang hospital na nandun. Well, kasi yung hospital dun is regional hospital. So, may backup pang ano dun, ang government dun. Kaya siguro parang medyo unli ang pera nila dahil nanggagaling din sa ano, no, funded ng government, no. Hindi ako masyado nakaramdam ng micromanaging. Yung tipong hinahayaan na lang kayo yung autonomy ng nurse. Pero meron pa rin naman, may mga ibang mga charge nurses ako nakaka-encounter na micromanaging, pero yung manager namin hindi siya nag-a-announce na makaka-feel ka ng parang kinokontrol ka sa practice mo. Ewan ko, ako lang ba yun? Dun lang kaya yun? O kayo ba? Yung sa mga ER nurses dyan, nakaramdam ba kayo ng micromanagement sa ano nyo? Pero ito nung lumipat kami dito sa Maryland, malaking pangalan din yun. Yung napasukan namin ni Nika dyan. Which is si Nika nandun pa rin. Hindi ako tumagal guys. Siguro 1 year and 2 months, 1 year and 1 month lang yata ako dun. Pero bago ako mag 1 year, nakaramdam talaga ako na parang hindi talaga. Ano talaga to? Bedside talaga to. Kasi sa ER, 'di ba? Konti lang ano natin, patient ratio siguro 1:4. Dito, ano kami 1:6. Dito sa rehab. Pero guys, hindi ito LTAC hindi ito yung mga LTAC, hindi ito skilled nursing facility. Ano to? Acute inpatient rehab. Yung saan ako nag-work doon dito. Yung saan kami nag-umpisa dito sa Maryland, which is Sinika nandun pa rin naman. Bedside na bedside or med-surge na med-surge pa rin yung setting, no. 1:6. Kagandahan, may tech ka talaga. May PCT ka, o PCA or CNA. Meron ka talaga nun. Pero grabe, dito lang talaga ako nakaramdam ng micromanagement. As in sa lahat ng bagay. Kaya sinasabi sa akin ni Nika parang, akala ko ba mas mahirap pang ER dito? Akala ko ba mas dun, mas intense dun? Bakit dito parang mukhang stress ka pa rin? Kasi hindi siguro niya naiintindihan yung autonomy ng nursing decision sa ER, no? Parang malaya tayo mag-decide na anong gagawin. Nakarelate ako dun sa mga napanood kong mga nag-vlog about corporate bullshit. Sorry sabi sa micromanagement kaya sila nag-quit ng bedside. Yung iba sa kanila parang they have been a bedside nurse for 10 to 25 years. Tapos parang nag-iiba na daw ng shape ng nursing ngayon sa bedside, as in daw talagang micromanagement. Lahat na lang yung pagma-micromanage, it's all about sa alam nyo yun, corporate business. Parang nakakapagod, no, pag ganun, no. Parang may kinuwento pa nga yung napanood kong vlog.
Ang med surg nurse siya. Ang nangyari, and asking for, she pressed the call button and asked for a diet coke. And then itong nurse na to, syempre sinabi niya na, okay, I'll get back to you shortly, I'll bring your diet coke, sabi daw. And then a few minutes nung inaasikaso niya yung yung diet coke ng pasyente na bibigyan niya, biglang may nag-code. So lahat sila nagtakbuhan dun sa code na yon. So it lasted for I think 40 to an hour. Tapos na-write up daw siya ng pasyente niyang humihingi ng diet coke. Sabi it took parang it took an hour for me to get my diet coke, sabi. So ni-write up daw siya and i-explain daw bakit ganun. Grabe, no? Parang grabe talaga. Well, medyo nakarelate ako talaga nun. Nakarelate din talaga ako eh. Naalala ko nung nasa rehab pa ako. May nangyari talaga nun na so kaliwat kanan, no? Kaliwat kanan talaga yung tawag ng mga pasyente dun. Tapos may mga vocera pa kami, yung mga radyo. So, anong nangyari nun? Parang sabay-sabay, 4 na pasyente ko tumatawag. May isa humihingi ng extra blanket. Very minor lang naman. Isa kailangan mag-toilet. Tapos tinawagan ko yung tech ko, busy rin daw siya. Tapos yung isa pain meds. Yung alam ko isa pain meds din. Sabay-sabay. Tapos may nag-announce ng rapid response na kailangan bumaba. So ako naki-respond ako. Tapos lahat yung mga pasyenteng yun galit na galit. Bakit daw? In-explain ko naman, sabi ko I have to attend to an emergency. Sabi, nag-apologize din ako, pero parang para sa kanila, parang hindi nila maintindihan. 'Yun, parang ganoon. So grabe, dun din ako na-experience sa parang ayoko nang ganito, sabi ko. Nag-iisip nga ako noon kung babalik na lang ba ako ng ER. Pero sabi ko kaysa bumalik ako sa full ER, parang mas gusto ko yata maghanap ng dati noon ng yung mga freestanding ER, yung mga maliliit na ER na hindi naman trauma center. O naghahanap ako ng mga ng mga urgent care, ganyan. Pero I found out na mga urgent care dito, hindi ko lang alam kung sa ibang state ganun din I found out dito sa county kung nasaan ako ngayon, most of them are not hiring nurses. Puro lang talaga yung na-hire nila. Puro nurse practitioners. Kasi parang kaya nilang patakboyin lahat parang from receiving the patient until treatment hanggang sa discharge treatment, discharge instructions. Parang lahat yung nurse practitioner na lang yung gagawa So sabi ko, okay, wala akong mapasukan na gusto ko. Tapos nag-isip ako pre-operative nursing. Wala naman ako mapasukan. Parang walang umaalis dun mga pre-op mga ganun Basta guys, hindi ko talaga kinaya ko naman yung rehab. Kinaya ko yung bedside, pero sa tingin ko pag tumagal, wala. Alam niyo yung pinipilit niyo na lang pumasok, pero sa diwa niyo parang ayaw niyo na talaga. Parang dyan na rin ako nagkaroon ng comorbidities Tumaas yung stress level ko, lalong tumataas yung blood pressure ko, cortisol ko, taas-taas. Tsaka talagang dragging. I should say
alam niyo yun, yung day before papasok ka, may yung pre-shift anxiety mo ang lala kasi hindi dahil sa mga pasyenteng ma-encounter mo, pero yung management ganong klaseng management na naman ang may experience mo. Minsan tipong nga lang yung room change lang. Ang init talaga ng ulo ko noon, naalala ko. Sobrang init ng ulo ko noon sa taong yun. Basta alam ko ganun na naman, same situation na kaliwat kanan yung mga needs ng pasyente ko. Tapos may mga med pass ako pang alas 3, mga ganun, or alauna. Alala ko alauna yun. Tapos sinabihan niya ako na sabihan ko daw yung tech ko na i-prepare yung na i-switch, may room changes na mangyayari kasi para ma-accommodate yung admission. So anong nangyari? Sinabi ko sa kanya sa tech ko. Yung tech ko parang wapakels din. Bakit ganun? Biya mo sila parang ganun. Parang alam nyo yun. Ang hirap makipagtrabaho sa mga ganun tao. Yung parang andun pero ayaw magtrabaho. Tapos, anong nangyari? Nandyan na. Syempre ako parang uunahin ko pa ba yung ng pasyente, mag room change ng pasyente. Mas pa pina-priority ko yung mga needs kung sino yung mga may kailangan as of now. Kung sabihin natin, yung isang pasyente, pain meds, tapos yung kailangan kong i-med pass, yung mga mahalagang nila, medication nila, mag-gabapentin, mga ganun, may schedule sila ng ganun. At kung ano-ano pa, blood pressure medicine. Tapos tinawagan ako, sabi, prepare na ba yung yung room na... Sabi ko, hindi pa. May ginagawa ako eh. Tinabi mo ba sa tech mo? Sabi gano'n. Sabi ko, oo. Tapos, ang bungad, ang pa naman sa akin, na abutan ko lang yung chismis. Parang nagsalita siya sa likod ko. May nagchismis lang sa akin dun sa sa work. Kasi ang nangyari, kasi ang nangyari, nung tapos na ako sa mga ginagawa ko, naabutan ko siya nandun sa gitna ng hallway. Na tinawagan na lang yung mobility tech na siya na lang yung gumawa. Tapos sabi ba naman ng isang kasama ko doon, "Ay, alam ba, hindi ko alam kung baka ikaw yun yung sinasabi nung nagrarant yan dyan sa gitna." Sabi ba naman, "I'm not going to help him." Sabi niya. Ay, parang ang ginagawa ko lang daw nasa hallway lang daw nagta-type. Kaya parang ako naiisip ko, parang sugurin ko na kaya to, no? Sabihin ko na baka naman nakakalimutan mo na kung anong pakiramdam ng pagiging bedside nurse. Baka gusto mo bumalik. Alam niyo yun, nakakainis lang. Pero alam niyo, hindi ko naman kayang gawin talaga yan. Naiisip ko lang parang out of frustration. So parang how dare you, 'di ba? Mas mahalaga yung kailangan ko gawin dito. Unahin ko pa ba yung nyo? Dahil para sa satisfaction score lang ng lugar? No. Bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ang ko dati nun. Naging ganun. Nakakabuisit na pa. Wala lang. Naiintindihan ko rin talaga yung yung burnout. Kasi yung mas mataas yung contributing factor na mapagod yung nurse sa bedside dahil sa management. Ayun, dahil sa management. Yung pasyente,
given na. Oo, oo. Alam na naman natin paano sila, 'di ba? Madali naman ano yun eh. Madali naman i-manage yung mga pasyente. Pero yung management, pag ano sila, masyado silang kinokontrol nila yung ano ng nursing. Kapagod, promise. Mentally. Pag yung mental pa naman yung unang ano sa'yo, mapapagod. Wala na yun, sabay na yun eh. Pating physical, ano mo eh, physical strength mo susunod yan. Para tinatamad ka na, ayaw mo na. Ang hirap, no? Ako naisip ko para kasing kahit gusto mong, kahit tawagin mo yung manager, kahit tawagin mo yung corporate at pag-usapan kung ano yung problema sa unit, parang unheard ka eh. Ewan ko lang sa experience ko lang yun. Pero ano don't get me wrong don't get me wrong, hindi naman lahat ganun. Sigurado nasa tao lang yon. Sigurado ako lang yon. Ako lang. Kasi si Nika nandun pa rin eh. In-offer ko kay Nika na ako, alam mo, sabi ko, yung manager ko, gagawa ko daw ng position sa sa dialysis kung gusto mo daw i-try eh. Pero si Nika parang mas ano sa kanya. Iba pa rin eh. Parang kontento pa siya sa kung nasan siya ngayon. Hindi pa siya ready for a change. Hindi pa siya ready mag-relearn ng mga specialty. Tapos ano pa siya, happy pa siya sa sinasahod niya. Iba-iba talaga, no? May mga tao talagang tumatagal sa bedside. As in talagang baka doon na talaga sila hanggang mag-retire. Pero nakakaano lang, matindi yung mindset nila. Kasi ako, tapos meron din akong kasama doon na babae noon. Pares kami ER experience. Mas nauna siyang umalis. Ginawa niyang excuse na umalis din siya bago mag 1 year. Umuwi siya sa country niya, country of birth niya. Tapos nung pagbalik niya dito sa States ulit, hindi na siya bumalik dyan. Bumalik siya sa ER. So parang ako naiisip ko, okay, hindi lang pala ako nagkakaroon ng ganung problema towards a bedside setting at yung mga ganyang klaseng management. Sabi ko baka ako lang yon. Baka ako lang yung ganun. So may ibang tao na rin pala na nakaka-experience ng kung anong nafe-feel ko towards sa ganong klaseng management, no. So based sa napanood ko ng mga nag-vlog, they quit nursing. As in talagang they quit nursing. Ako siguro hindi ko naman naisip mag-quit ng nursing, no. Sabi ko kailangan siguro mag-try naman ako ng ibang specialty. Baka mag-work. Kasi yung bedside guys sobrang, alam niyo naman yun, sobrang broad ng scope ng bedside. Isipin nyo sa 6 na pasyente yung nandun kayo. Iba-ibang case yung mga yun. At saka come what may talaga yun. Kung ano man mangyari sa nila or magkaroon sila ng acute changes, minamanage talaga yun. Not unlike dito sa kung nasaan ako ngayon, nasa dialysis ako ngayon, So ang focus dito sa dialysis is nephrology. So ka lang talaga, renal nurse. All about renal health, all about
CKD, ASRD, AKI, mga ganun. Doon lang umiikot ang mga focus ng nursing. Umiikot sa mga alam niyo na 'yun. So yun lang, gusto ko lang makapag-react sa topic na yun, no, na ang daming taong nag-give up sa sa bedside nursing. Kasi pares lang din silang sinabi sa mga pasyente, parang okay lang naman sila, pero dun sa mga corporate decision para pataasin yung rate at satisfaction score ng ng hospital or ng unit, ang nag-quit sila dahil sa micromanagement. At saka guys, hindi ko sinisiraan yung na yun, yung company. Alam ko mapapanood ni Nika to, sasabihin naman, pag may nakapanood na naman yan, ano mo, sinasabi mo, ganyan, dahil na naman niya masasabi. Sana sinabi mo, ganito na lang, ganyan na naman ako ni Nika. Pero, hindi ito, hindi ko sinisiraan yung company na yun, Hindi ko sinasabing pangit yun para sa inyo. Ang sinasabi ko lang, hindi siya nag-work para sa akin dahil ako yung tipong tao na hindi ko kayang maganon or hindi ko kakayaning maganon habang buhay. Pero hindi ko sinasabi na hindi para sa hindi ko to sinasabi para sabihin sa inyo na huwag kayong mag-apply doon. Hindi lang siya nag-work sa akin. Baka mamaya kung sa med-surg din talaga, as in full med-surg ako mag-apply, baka alam mo yun, baka ma-feel ko rin yung ganun. Hindi ko alam. Baka mamaya kung dito sa dialysis at ganun din sila, micromanaging din sila, maghahanap rin ako ng iba. Alam niyo guys, kasi alam kong sa lahat naman ng mapupuntahan na workplace, nursing workplace, may kanya-kanyang problema din in terms of management or sabihin natin politics. May kanya-kanyang problema yan. Pero ito lang yung level na as in ko talaga, hate ko talaga. Yung tipo talagang aalis talaga ako dito. Kaya nangyari yun. Kaya nangyari na wala na ako dun. Yan.